So ano nga ba ang lumabas dito sa mga sagot ni Terry Redon? So nakita natin, unang-una, itong tinatawag nating desirability bias. So mamaya ipapakita natin ha. Or ito'y tinatawag na social desirability bias. Ano nga ba ito? So ito'y tinatawag na refers to the tendency to present oneself in a favorable way rather than to give accurate answers. So dalawang klase kasi ito. So pwedeng desirability bias din na nagsisinungaling ka sa ibang tao para magustuhan ka ng ibang tao. Ang focus mo dyan ay impression management. Pwede rin na nagbibigay ka ng information na kung saan sinasabi mo na ganito-ganito, inaccurate yung information, pero naniniwala kang accurate yan. Okay? So, puntahan natin si Terrero doon. Bakit natin nasabi na social desirability bias ito? Actually, itong interview niya dito, itong sagot niya, itong portion na ito, dalawa ang anggulo na tinitingnan natin dito. Ito nga, ang una, social desirability bias. So ito, pakinggan natin ha. Walang tunog. Numbers. Bakit walang tunog ha? Teka lang. Moment po, like what we had announced yesterday, the list that we have been seeing is around almost 200 already. Si Deputy Speaker Puno said that he is certain of 180. So that is the range that we are talking about. But I think what we would want to see on Monday would be votes of at least 215, equal to the impeachment vote in the first impeachment complaint. Do you feel that you will be able to reach that during voting? Tingin ko po, sobra sa 215 po yung maabot po in plenary. Kasi kung from yesterday, 200 na po yung pinag-uusapan ho natin bilang, hindi na ho masyadong malayo yung 215 eh. Okay. Doon po sa binabanggit po nating numero. I know that. Okay, ayan mga ka-learners, napakinggan ninyo si Congressman Terry Redon. So nasaan nga ba dito ang nangyayaring tinatawag nating social desirability bias? So yun na nga, sa pinakaunang aspeto, hindi yung sinasabi natin na nagsisinungaling siya para magustuhan. Ang sinasabi niya dito, yung isang informasyon, kahit inaccurate, sinasabi niya kasi naniniwala siya na yung informasyon na yun ay accurate. Social desirability bias din yun, mga ka-learners. So, kasi sinasabi niya ito 200, 215. Of course, inaccurate. Masasabi natin as of the moment na inaccurate yun kasi hindi pa naman nangyayari. Yung ibang mga congressman hindi pa rin naman talaga nagbibigay ng kanilang informasyon na ganito yung boto nila, agree sila dito or oppose sila dito. So wala pa talagang malinaw na informasyon tungkol sa magiging resulta sa botohan ng impeachment mamaya. So kaya inaccurate pa rin talaga yung informasyon niya. Yet naniniwala siya na accurate yun. So kaya naging social desirability bias. Okay, so bakit ito nangyayari? Ito pinag-usapan na natin sa mga nakaraang live stream natin. Bakit nangyayari ito? Posible mayroon pa ring illusion of unanimity. Pinaliwanag na rin natin ito, ginamit pa rin natin kung natatandaan ko, si Terry Redon yung ginawang halimbawa din natin at si Congressman Laila de Lima at si Percy Sindanya kasi niwala sila na unanimous kasi nga 54 or 55 votes ang bumoto pabor sa impeachment at 0 vote ang nagsabi na doon sa probable cause. So, illusion of unanimity. So, ano nga ba ito? Falsely perceived total agreement kasi nga dahil walang nag-disagree or posible yung mga hindi nagsalita, kinukonsidere nilang nag-a-agree doon sa gusto nila. Okay? So, illusion of unanimity. Pwede ring, isa sa mga rason nito, pwede itong dalawa, ay merong false consensus effect. Pinaliwanag na rin natin ito
yung palagi nilang sinasabi na gusto ng taong bayan na ma-impeach VP Sara. Di ba? O false consensus, ipaniluwanag natin. Kasi I think natatandaan ko ang ginamit nating halimbawa nito ay si Risa Hontiveros, si Percy Sindanya din, I think si Laila de Lima din na nasabi natin. Kasi overestimate how much or how public opinion supports their own view. Posible na iniisip nila na kung ano yung gusto nila, yun din ang gusto ng karamihan. Kaya nga palagi natin naririnig na gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Yan yung linyahan nila. Kasi iyan nagpapakita ng false consensus effect. Okay? So, isa yan sa anggulo na nakikita natin dito sa mga sagot ni Congressman Terry Ridon. Meron pang isang anggulo na nakikita ko. Ano nga ba ito? Base sa mga sagot ni Congressman Terry Ridon dito, nagpapakita ito ng overconfidence